upo mo diha. Ay, joke mo yun, magtangag, joke pa. Ay, na to. So harvest tayo guys ng ating upo. Thank you Lord. Ilang kilo kaya to guys? Hindi ko ma-estimate. Huh? So, update sa area. To may ambon. Thank you Lord. Update sa upo. Mga ano na, upuan na. Hindi na sitawan. Ang dating sitawan natin ngayon ay upuan na. So, upo, blessings. Thank you Lord. Sana maging totoo yung contract price natin tag 15. So again, yung sizing dito guys sa area is paliitan. 1 kilo lang yan. Pero nasa pila ni ka 1 kilo ben 1,000. 1,000 ka 1 kilo. Okay, ano yung harvest natin. Thank you Lord. So tapos doon tayo sa paano mag-abono. So again, yung pagpapakain natin dito guys, kasi may nagtanong, ano ba mag-abono sa upo. So sa atin, drench tayo. Dahil walang ano yung ulan kasi. Of course, this week din na tayo nakadilig. Hindi rin tayo nakadrench. So last week, nakadilig tayo. Nakadrench. So yung timpla natin dito ay, dito sa isang tub, ano lang, 7 kilos per tub. So yan yung i-drench natin doon sa ating upo. Punta natin yung upo natin guys. Ano na yung mukha. So iwan ko yung edad. Dito sa upo guys, may malalagas. Ano siya pala? Pag sobra yung bang, maski maulan lang, mamamatay yung tuytoy. Ganun pala yung upo. Palagi are, unsa man are belen re? Kaonon re are? Pantay din yung kilawon ha. So yan yung mukha ng ating upo. Upo na tingnan. So dati sitaw. So ngayon ay upo na. Medyo green na. Again, harvesting tayo ng sitaw ngayon. Kunti na lang as expected. So ito yung mukha sa upo. Doon. Layo. Ano yung mukha sa upo natin. Sitaw may ma-harvest pa rin konti. Ngayon doon naman tayo sa upo. Upo naman yung focus natin. Sana okay yung tag 15 pesos per kilo yung ano natin ngayon. Ano pala guys, dito sa upo marami talagang bunga. Yan silalim. So mas mabigat. Baka babagsak na naman tong building natin. Huwag naman. Ay nako. Yan. Kasi marami na yung upo. Magano na. So medyo green. Yung mukha. Pati dyan. Ambon kasi. So dito. Ano to guys? 600 ka puno lang. Kasi malayo. Layo yung pan. Kasi naka relay cropping sa sitaw yan. So dati wala pang sanga.
dito na side sa dingding. So ngayon, wala na, hinayaan na natin yung upo. Kasi yung sitaw natin napuruhan sa init. No? So again, yung pruning to lang, tigdadalawa lang. Pirsa nga. Pag may bulaklak, 3. Pag puro bunga, 2. No? Of course, yung first pruning, first sanga, 3 yan. Yan 2-3 pruning. Yan yung ginagawa natin dito. Paano magparami ng bunga sa upo. Hindi pwede hahayaan mo yung talbos. Chances yan, malalagas na din. No? So, hindi yan tutuloy. No? So, dyan, upo na rin. So, dito talaga is more upo na. Kaya kung mapansin nyo, yung harvest natin ay medyo mas marami-rami na. No? Thank you Lord sa blessing sa maulan. Again, dito guys, pag ito maulan, ay ibang paraan natin sa pag-abono. Ano lang yon, 14 lang yung pinapakain natin doon sa tab. No, so dito pag ito ganito, mag-ulan-ulan na. So may ulan na. So ang gagawin natin ay ang pagpapakain ay granules, no? So yung granules natin, gagawin ko niyan box or pinapaligid ko sa puno. Distansya nasa 8 cm, no? So diyan hanggang dito box or ibang pinapaligid, no? Ko sa puno, tig-4 or 5 tapo ng abono. Yung dami niya siguro nasa 5 to 10 grams lang yung ilalagay ko pag ganito, no? So since may ulan, so pwede na tayo mag-abono. So yung frequency sa akin dito guys, kasi last dilig lang tayo ng dilig. So yung pag-abono natin 16-20, no? So ayun, 3.5 minsan mag 5 kilos, no? Yan yung ilagay natin doon sa tab. Dami pang malaki sila kasi nag-harvest dito guys, kasi nagdilig ako doon sa ampalaya. Jumbo na yan, no? Ito upo. So yan yung pagpapakain. So yung frequency weekly lang guys. Kaya naman niya yung weekly, no? Again, best pa rin pag twice a week, para mas mabilis tumubo at lalago yung upo, no? So yung frequency sa pakain, the best pa rin pag twice, no? Siguro every 4 days magpakain ka, no? Kasi dito sa mga ganito, lalo pag maraming bunga, tubig at saka abono yung kailangan nila, pangangailangan nila. Kaya best yung doon ako sa tab, tapos magdilig ako, mix na yung abono. So konting abono, tapos maraming tubig, no? Lalo na sa mga ganitong klasing tanim, napakasakim ng tubig. So ito yung mukha, again medyo ano na, green na titingnan yung environment. Again, pag may sanga ng upo, may bunga, no? Mga portions na may upo, may bunga dyan, no? So, yan yung mukha.
Parang hindi nila tinapos mag-harvest siguro. Marami pang tag 1 kilo. Ito, jumbo na to. So, dito sa sitaw, nag-relax muna. Kasi madilim na rin yung iba. Yung harvest natin ay konti-konti na lang. So, ngayon isang banta lang. Siguro nasa 60 kilos lang. Kunti na. No? Pero, dahil na ulanan, may itong mga tugkay-tugkay niya. Silabasan yung mga bulaklak. Pero again, add-ons na yan. So, yan yung paano mag-abono dito sa upo. Again, thanks God, may ambon sa area. Sana lumakas. No? So, dito, kahapon, mainit. Tapos ngayon, so napakaganda ng panahon dito, guys. Ito sa area. Ito yung best sa bagong tanim. No? Ulan init. So, thanks God, may ulan pa pala. Kala ko, El Nino na. So yun lang, maraming salamat. So yan yung ginagawa natin. Yan yung spraying natin, walang schedule pa rin dito sa upo. Pinaka-frequent na yung once a week. Minsan, pinakatagal. Minsan mag 6 days. No? So kadalasan talaga once a week lang. Hindi naman kailangan. Pero ngayong may ulan na, so kailangan natin mag-fungicides. No? So chances kasi pag mahina yung fungicides, patay. Opo dito dapet. Saan mo po are? Saan nag-harvest are? Kare are. Opo ba? Opo. Marami pang malalaki. Andi agi ko na dia. Henaro ba 'to dalan? Dagko na. Majumbo gina. Kikilaw gina ko na nimo jok. Kare ko dagko naman kay ni jok. Ano ba? Dala naman ako. Basin majumbo. Laan na wag na diha. So, yun lang guys. Ito. Alang kay kun 100 plus lang kada bukag. Okay ra? So, 100 plus lang. So yun lang. Maraming salamat. To pa rin si Jupila Farmer, anak si Matoy Farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo. Panay saba kay manoon pa ko. Maraming salamat. And God bless. Thank you Lord.